Yo, ako si Zaki at eto na naman ang panibagong episode ng Zaki Reacts. Ang papanoorin natin ngayon ay Deadpan versus Mia Sonin, aka Shay versus Batang Rebelde. Naalala ko nung event na to, Zoning, di ba may surprise battle. Tas sobrang daming mga rapper na, alam mo yun, parang nagbibigay ng pahiwatig na kunyari sila yon, nagbibigay ng mga clue kahit hindi naman talaga sila, kasi sa pagkakaalam ko wala talagang nakakaalam bukod kay Arik lang at sa mga kalahok. So dahil sa mga secret battles na to, na-up yung nasa strike yung, nasa spark yung curiosity ng mga tao, kaya feeling ko ang dami ring pumunta nung Zoning dahil sa mga gantong klaseng secret battle. Kaya yon, hindi ko napapatagalin, simulan na natin ang panghuhusga. Sino na? Mauna na daw si Mia Sonin, pinili niya mauna. Pahinga natin, unang banat, Mia Sonin. Ay, kilala ko yan! Ay, ikaw ba? Kilala ko yan, kilala ko yan. Ay, Grabe naman, wala man lang kahit isang humiyaw kay Batang Rebelde. Ang napaka nyo naman. Napaka-unfair nyo naman nung lumabas si Shay. Nung kay Batang Rebelde, tiningnan lang eh. Gagang puta, napakasama nyo. Ga. Oo, maglabas si Batang. Nagtinginan lang. May mga mukha ng mga fans. ay, kilala ko yan! Tangina, parang yung yun ba talaga yun? Siya yun? Parang hindi pa sure yung mga tao kung siya ba yun eh. Ay, ikaw ba? Kilala ko yan, kilala ko yan. Ay, Ito talaga si Shay. Talagang wala kaming clue na si Shay yun, kasi hindi ko nga siya nakita sa venue eh, na dumaan or ano. Kasi ganun ginagawa ko nung hinahanap ko, sino kaya yung lalaban? Hinahanap ko lahat ng mga MCs na nandun. Tinatanong ko kung sila ba yun. Walang umaamin. Pero si Shay, as in, hindi ko siya nakita sa venue. Nakita ko lang siya lumabas na sa stage. Talagang nakatago siya. unang banat, pahinga natin, Mia Sonin. Ay! Parang lugi ah. Game! Gusto ko sana siyang trash talkin sa comment section. Alam nyo na, para yung laban malagyan ng hype. Kaso yung pagiging keyboard warrior, not my type. At balita ko, uso daw yung three-way battle ah. Pues ako'y tirador na tumador, double kill kapag nag-snipe. Tipong kaya kong i-one shot yung JD na may kasama ang ice. Si JD, tas si Saint Ice. Feeling ko ito silang tatlo. Si Shade, ay si Saint Ice din, alam ko may call out din siya kay BR eh. Parang sila kasi yung tatlong tinitignan na magagaling sa on the spot freestyle pagdating sa battle rap. Pero, boss, it's Mia Sonin, not Sonin, okay? Mia Sonin kontra Deadpan. You know shit's about to get wild. Special battle, di dumaan sa tryouts kasi ako, special pick habang siya, special child. At di lang ako basta naligaw sa bahay mo, Enigma, dahil sa aking talento, flip-top talaga ang aking destinasyon. Ako'y parang vampira, di ako makakapasok sa tahanan ng liga ng walang imbitasyon. Kaya yung performance ko ngayon, parang pangil na babaon at babakat. Habang para ka ding vampira, cause tonight you're the one who's gonna suck. Zoning, what's up? Alam ko ang inaasahan yung magharap ay si Markong Bungo at si Nagtala. Tama. Question. May mga parang kasi may parang mga hint si Nagtala at si Markong Bungo na parang nangaasar din sila ng mga fans na naku-curious sa secret battle eh.
Plus si GL, parang nasa venue siya nung zoning. Eh, di ba taga Leyte siya? So, anong ginagawa niya sa Maynila? Bakit siya nandun? Malamang may battle siya! Tapos wala pala. So, yeah. Oh, na-mute. Akong bahala. Pwes yung prediction na inabali, naku po. Pero wag mag-alala, akong bahala. Kaya kong ilarawan kung anong mangyayari pag sila nagharap sa isang yugto. Kasi meron akong punyal na sa sobrang talas, ibabaon sa kanyang bunbunan hanggang sa dumanak ang dugo. Kaya masasaksihan nyo pa rin magsalpukan itong talas sa bungo. At pagkabaon, walang awang hihilahin pababa itong aking blade hanggang sa tuluyang mag-split ang kanyang wacky face, hati-pati kanyang ngiti. Kaya tapos na rin ang iyong happy days. Wala kang chance ang manalo cause nothing beats a jet to holiday. Ganyan ako mag-jokes, talagang konektado yung crowd na hahakot. Mantakin mo, holiday na pero lahat pumasok. At speaking of wacky face, buhay ka pa pero mukha ka ng bangkay. Pwes hayaan mong gawin ko yung prioridad. Itong bakal sa mukha mo ang napili kong solution para yung pagtanda mo ay bumaliktad. Kasi itong facial, anti-aging. Pero hindi to skincare, mga brad. Anti-aging kasi pagputok, bang! Itong dead, mahihinto na yung edad. At yan ang facial, yan ang aking plano para tapusin ka. At meron pa akong backup plan kung sakali. Kaya siguradong tapos na ang iyong last day. Ay, ito na ang iyong last day. Kung di man gumana yung una kong plano, ang aking plan B, ulit-ulitin lang yung plan A. Kaya bang, 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 hanggang mapas lang. Sunod-sunod yung makikitang facial na para bang, gang, bang. At alam nyo bang ako ang secret weapon ni Enigma? Kaya sa poster yung pangalan ko, blanco. Habang ikaw, walang bilang, kaya sa poster, blank ka. Dito sa ating balitaktakan, yung mga dakdak mo, blanka. Street Fighter, kahit jokes ko may halong green, electrifying pa rin, malablanka. Kaya ang sasapitin mo'y mas malagim pa sa pagkasawi ni Nida Blanca. Laki ng mata mo. Imagine yung style mo, personals. Tapos yung kalaban, di mo kilala. Binigay lang na info, pangalan. Pambabae pa talaga. Daya ang puta. Eh paano kung sinulat ko, kakantutin kita? Tapos pag akyat natin sa stage, si Luxuria ka pala. Puta, pag-chochok ako nun. Hindi ko yun masasabi. Mas pipiliin ko pa maging si Badang at kumain ng tae. O kaya matulog sa ospital na matagal na bakante kaysa sabihin yun. Sama no? Oo, ganun kagrabe. Pero alam mo, mas pipiliin ko pa na may mangyari sa amin ng pinakamabaho at madungis na version ni Lax pare. Yung kagaya ng pawis na pawis siya after ng isabuhay finals nila ni Pistol dati. Kesa maging Na pawis nga si Luxuria, no? Ahon kasi yun eh. ikaw na sa promo alter ego battle ay sumali. Tapos ang diskarte para lang manalo ay magtago sa pangalan ng babae. Sagutin mo nga ako, pare. Why are you gay? You are gay. Kasi takot na takot malamangan. Talagang gumamit pa ng pangalan ng babae para lang hindi ko maangguluhan. Wala eh. Meron talagang mga chicken na hindi angkop sa sabungan. Meron talaga mga chicken na hindi angkop sa sabungan. Ang simot, wala daw mapapala kay GL, takot madumihan. Yung mga si Shay, magaling sa mga ganun, no? Parang kay Batas, yung average MC, tas parang simot, ayaw, wala daw mapapala kay GL, takot naman madumihan. Pero ngayon, nagbago na yung narrative na naman dahil nanalo si Mot kay Tipsy eh. Tapos si GL natalo. So, medyo siguro mas i-anticipate ng tao yung Looney versus Mot kaysa sa Mot versus GL. Pero kung nanalo si GL kay Poison ng fantastic na paraan, siguro andun pa rin yung pinaglalaban pa rin sila. Pero feeling ko naman si GL
tangina, makapag-perform lang ulit ng isang malupit yun, tapos biglang magko-call out na naman. Feeling ko balik na naman sa conversation yung Mot versus GL eh. Or Tipsy versus GL. Feeling ko isa yon sa pwedeng main event ng susunod na ahon. Speaking of Mot, alam nyo, feeling ko anagram yung miasonin. Ang orig yata ay insomnia, tas lalong pinabonjing. So, paano yan? Paano mo ko mananakaut? You can even put yourself to sleep. Magbilang ka muna na maraming tupa. Unlimited shit! Anyway, balik tayo kay Mia Sonin. Tayo, tingin nyo, sino si Mia Sonin? Porn star na Indian? O pokpok niyang pinsan? Baka anagram ulit nung sinabi sa kanya ng tatay niya nung tinira siya sa puwet. I am insan. I am insan. Hindi pang alter ego. Pang-alter. Alam niyo yung mga tipo na mga seller ng mga video na nagdidildo tapos pagka-transfer ng 1,000 ora mismo, ibablock ka na after? Pero, not gonna lie, NGL, na-challenge ako dito mga mamser. Kasi hindi siya yung tipong ice water na sa sobrang daling sulatan yung sinagtala, nagmukhang matalinong writer. Paano ba naman? Sobrang common, too big. Ang daming pwedeng i-reference na narinig nyo na somewhere. Tapos eto, pag sinesearch ko, parang sex life ni Plasma. Zero yung answer. Pero wala, ganun siguro talaga. Wala talagang info na solid. Kasi madulas tila liquid. Ang hirap makita parang gas. As in wala sa kanyang infong magader. Kasi ganyan talaga, walang paki sa'yo ang mundo. Sa mga tulad nito na hindi nagmamatter. At Liquid, solid, gas, matter. titigil na ako. You don't have to make me. Dahil susunod ako sa time limit. Di ako si... Galing make me. Kumbaga yung fans tumatalino na rin, alam na nila, oy, make me. Shay! Dami mong ebas ya. At feeling ko yung mga fans marunong din silang mag-rhyme eh. Kasi nakikita ko minsan sa mga comment section, gumagawa rin sila ng mga rhymes. Or siguro yung iba dyan, aspiring rappers din, kaya parang nagigets nila yung mga ganun. Pero yung mga bars walang kwenta. Para kang collab ni Aljo Rabrenica, Tom Rodriguez, ang sakit mo sa tenga. Maingay, nakakairita, ginugulo mo yung tahimikong mundo, walang yaka. Narinig mo yun? Ganyan kapayapa mundo ko kapag wala ka. Mamatay ka na sana. Wala pang diin yung mga bara. Puro ligaw na bala. Wala man lang akong suntok na naramdaman. Kaya anong deadpan? Baka Peter Pan kasi your punches never land. Kung mag-rap, wala pa sa kondisyon. Tapos nanlalaki pa yung mata. Unang salang pa lang ng pan, pero ba't parang kinakalawang na? Di pa yan sumusunod sa magulang niya. Kung suwayin yung nanay at tatay, akala mo hindi niya kalahi. Pag nautusan, bingi-bingihan, itong pan, tengang kawali. Di rin yan Pan, tengang kawali. loyal sa kanyang partner. O may side chick yan. Hindi kayang mag-stick to one. Ano ka? Non-stick pan? At speaking of pan, kasangkapan ka lang sa aking kusina at ang niluluto ko'y bangungot. Trust me, itong pan aabusuhin mala kitchen nightmares ni Gordon Ramsay. Pugutan ng ulo at gamitin sandata. Lagyan ng handle para mas maging handy. Hanggang itong pan maging melee weapon, parang naglalaro ako ng PUBG. Ano, puro na lang ba pan? Wala na akong bagong bara. Ulul, kaya ko pang habaan at gawing wide yung angle sa pan na parang panorama. Kasi napanaginipan ko nang magpapantay ang mga paa mo sa mga bara kong dala. Mapapansin nilang papanisin lang ng pambato itong panabla. Dahil ako'y pandikdikan at pandiinan na habang buhay nagmamarka, habang ikaw ay panandalian lamang at pansamantala. Pero tapat ako sa sining at kultura. Kaya kung may tatatakang bara, di papabura ko. Sabi ko, kung may tatatak akong bara, di papabura ko. I don't like that shit. At pag ako may hawak ng bola,
At pag ako may hawak ng bola, I'm a school you boy, bibigyan ko lang to ng lesson. Pag ako nasa opensa, parang sinapian ni Liangelo, Lonzo at Lamelo. Tawag doon, ball possession. At kung ang Ball Brothers. Si Batang Rebelde talaga, pag basketball reference, siya talaga nangunguna dyan eh. Siya yung laging may basketball reference eh. Kahit sa mga, di ba, mga kalaban niya dati, ina-angle na rin sa kanya yan na puro siya basketball reference. Kung ang battle rap ay ang slam dunk contest, pues nananatiling creative ang aking baon. And I sting like a scorpion sa dakdakan. Jordan Kilganon. Walang nakagets pero yun ay basketball. Yun ba irereklamo mo par? Natural match point yung venue kaya kailangan may sports bar. Pero welcome Deadpan kasi nakapasok ka na sa Major League kahit di ka naman worth it maging kaanib. Madali na lang makapasok tong mga bobo palibhasa wala na yung balakid. Madali na lang Sa tingin niyo makakabalik pa ba si Balakid sa eksena ng battle rap? At kung makakabalik man siya, tingin niyo makakapag-perform pa siya ng solido? Para siguro, kumbaga bilang si Balakid, no, ang hirap din siguro lumayo sa kumbaga art form na siguro dekada or mahigit niya ring ginalawan at alam mo yun, community. Ang hirap din siguro kung biglang ganun, parang laylo ka na kagaya ngayon, wala na siya, di na siya nakikita anywhere. Hirap din sigurong alisan yung ganito, battle rap, hip-hop. papasok yung mga bobo palibhasa wala na yung balakid. Pero maraming magbubukas na oportunidad para sa iyo. Basta magtiwala ka lang at manalig. And there's a lot of room for improvements. Kaso mali ka ng kinatok dahil ako'y napiting tong panganib. Walang banat, pahinga natin. Daming sinabi. Alam mo, bango ng hininga. Porket alter ego battle at di siya kilala, di na nagsipilyo si tanga. Ito kon sa mga pro rappers na gustong makonsider ding pinaka. Puro bars ang kinoconsider, nakalimutan na maging considerate sa iba. Puti pa ako, gayahin mo ako. Alam mo ba nung round 1, gusto kong sabihin na kaya lumindol sa Cebu? Kasi yung nanay mo, iniyot ko dun. Kaya magnitude 6.9, kasi nung nag-69 kami, may period siya nun. Pero hindi ko ginawa kasi ang sagwa na ng estilo. 6.9. Nag-sex kami, may period siya nun. 0.9, kasi nung nag-69 kami, may period siya nun. Pero hindi ko ginawa kasi ang sagwa na ng estilong ganon. Kailangan na nating maging mas sensitibo ngayon. Parang lambi ko na sinipilyo ng nanay nitong sobrang luwag ng putik yung titi ko nagmistulang lubid sa gitna ng balon. Brutal, ano? Meron akong tanong. Alam mo ba na nagsisex mama at papa mo? Pero alam mo ba na kami rin? Bago ko siya ma-meet, never pa ako nakatry ng puwit. Sa kanya ako unang nakatikim. Grabe ang sikip, sulit, 9 out of 10. Ang tawag dito, missionary. Pagkaangalang missionary, di ko trip. Tumatalbog kasi yung titi ng papa niya, di ako mga tingin. Pero, anyway, sad to say, di yun totoo. Sad to say ang puta. Hindi pa kami nagsesex ng papa nito. Pina-imagine ko lang kasi kutob ko siya ang may gusto. At kung may gaydar kayo, tapos tinutok sa'yo, malamang yung needle, parang titi ng papa niya. Gaganito. Kasi sino ba namang battle rapper ang magpapangalan ng Nia, Brad? Ang confusing ng concept. Ang mga battle MC, nagpapalakihan ng bayag. Hindi nagtatago ng low bet. Alam mo, honestly, umasa ako na baka may bagong femc na chicks. Kaso ang dinatnan ko, boset. Yung name girl na girl, tapos yung itsura, boyet. Pero malamang matagal na tong bading. Malamang neto noon pa yung onset. At
Tiniming niya lang na mag-out ngayong mag-Halloween para safe na daw ilabas ang mga skeleton sa closet. Ikaw talaga? Tiniming niya lang Halloween para safe ilabas yung mga skeleton sa closet. Gusto mo naman palang Galing, maging dalagang Pilipina, ya? Ba't yung Mia pinaikli mo pa? Ba't ginawa mo ng Mia? Kaya naman pala, puro selfie bars kanina pa. Akala ko para sa battle, hindi pala. Chinuchupa niya lang sarili niya. Ama ka na, akla. Huwag mo nang ipilit. Panis ka sa akin, partida, wala pa akong personals na nasisilip. There's levels to this insomnia. Itatak mo sa iyong isip na mananalo ka na nga lang sa akin in your dreams, di mo pa kayang managinip. From jokes, kagaguhan, tas biglang may solid na ender. Ulang banat, pahinga natin! Mimia ka sa akin. Ganyan mga sulat ng rapper pag maging broke ang target. Yung karir mo ngayon pa lang ganap nang nasa loob ng casket. Kung ganyan lang papakita, di tataas yung TF. Mananatiling low ang budget. Kung yung performance di magra-rise, di ka rin makaka-breaks na parang low carb diet. Pero round 3 may gusto akong subukan. Imbis na tong bobong to, bakit hindi yung sinungaling na media ang ating tutukan? September 21, wag niyo sanang kalimutan. Wala daw naganap na pamamaril. Yung media sa kasinungalingan ay sukdulan. Parang mister na bumembang ng kabit. Bakit? Pilit tinatago yung putukan. Itong ano legit no, nung September 21, ang daming kumakalat na clips na may mga namamaril na police, may mga namamaril na ano, tas biglang sa balita ina-announce wala daw. Grabe sila magsinungaling harap-harapan no, talagang in your face sila magsinungaling. Grabe yung media, talagang god damn. Imagine kung ganun harap-harapang kasinungalingan, talagang pinapanindigan nila, ano pa kaya mga lies yung lumabas sa media na hindi, baka wala tayong idea. Siguro noong mga panahon wala pang social media, wala talagang makakaalam kung anong nangyayari, kung anong ilalabas nila sa TV, yun yung paniniwalaan ng mga tao. And that's why it's called program. Tangina. At alam ko, mahina ako sa delivery at wala akong maayos na crowd control. Pero di natin kailangan yun. Ang kailangan natin, mas maayos na flood control. Tama? Tama na nga yan. Balik tayo kay Tukmol. Ako'y cold-hearted at Ako'y cold-blooded sa sobrang lamig na sa 40 degrees Celsius. Kaya alam mo lahat ng ibibigay mo sa aking arik, tingin ko lang sa kanila ay wet food. Walang oras o plano, umibig at magmahal. Tanging battle rap lang ang aking next move. And you will always, walang oras para umibig at magmahal. Tanging battle rap lang ang aking next move. Kaya magkakaroon lang ako ng butterflies in my stomach kapag binigay mo sa akin si Send Look. Butterflies in my stomach pag binigay mo sa akin si Zendlook. Ibig sabihin, lalamunin niya si Zendlook. Kakatapos lang ni Zendlook kay Sayad. Kaso feeling ko, baka ikasa ni Arik yung Saint Ice tas BR or Saint Ice JD. Kasi nag-call out siya, si BR, nag-call out din si Saint Ice. Hintayin na lang natin yung kay JD. Siguro pwedeng gawing di ba last or mga nakaraang zoning, Ruffian versus JD, di ba, sa parang gantong klaseng venue din. Feeling ko posibleng gawing main event sa mga ganong klaseng event. Yung mga ganong match-up. Kaya round 1 hanggang round 3, tuloy-tuloy lamang ang aking paglamon. Sa Makatang, puro lamang yabang at sadyang nagkamali ka ng hinamon. Siguradong talo kahit na walang hurado. At kung hindi ka sang-ayon, pwede tayong mag-rematch bilang Batang Rebelde at Shei sa darating na ahon. Kasi ikaw yun, di ba? Yung rapper na laging nakasalamin, na may personal na sobrang weirdo. Tang inang legacy yan, binadibag ni Sinyo. Nag-ano na si BR dito, parang hindi niya na, or nag-step out siya sa character battle at tinira niya na yung tunay. Tinira niya na si Shei, hindi na si Deadpan. Inang legacy yan, binadibag ni Sinyo. Pero
Binadibag ni Sinyo, ano ba? Shit! Ano? Teka lang. Mag-freestyle ka! Tangay na, sige, freestyle na lang kaya ako, no? Yeah. Pero sa totoo lang, pare, kanina mo pa sinasabi, nakasex mo yung nanay at tatay ko. Pare, ba't gano'n? Ako kalaban mo, ako damay mo. At malamang nagtataka kayo kung bakit Mia Sunin ang aking napili na palayaw. Yun ay dahil di ako kinikilala bilang babae o lalaki dito sa mundong ibabaw. Ako ang karahasan at kalungkutan sa mga gabing di ka makatulog ng mag-isa, di ka makatulog mag-isa at walang makasamang kapamilya o katropa. Dahilan kung ba't nananatili kang gising at binabangungot ng iyong mga childhood trauma. Ako ang dahilan kung bakit isang buwan kang Nag-freestyle siya, tas nabalik niya yung written niya. inabot ng madaling araw sa kakasulat ng Ano BR mo, Chuchok? Veterano yun eh. Yun eh siguro yung... May choke na ba si BR sa history ng ano niya, battle rap niya o mga ganun lang, mga maiikling moments lang. Feeling ko pag freestyler, hindi talaga sila nag-choke ng, alam mo yun, yung sobrang tagal na nakakahiya. Parang kay BR kanina, yung subtle na choke lang, parang siguro 30 seconds, 20 seconds lang. Wala pa nga ata eh. sobra. Siya'y napuyat ng sobra. Dahil ako si Mia Sunino, mas kilala mo bilang Insomnia. Ba't ka pasok to? Alam ko ba no pets allowed? Ba? Nag-rallyista bars ah. Para yung mga rallyista maging proud. Nakakatawa na ako, alam ng crowd na ako si Deadpan. Pero yung mga bara niya, yung pan-dead ng crowd. Tapos, ano sabi mo? Si Sinyo, binadibag ako. Okay. Nung sinabi niya yun, Okay. Tangin na si Shay, bagay to maging artista eh. Kasi parang alam ko may history to ng ano eh. Di ba pag teatro. Kaya ganyan siya, hindi siya yung the usual battle rapper na yung gestures pare-parehas. Siya may mga facial expression siya na iba. May character talaga siyang sarili. dead ng crowd. Tapos, ano sabi mo? Si Sinyo, binadibag ako. Okay. Nung sinabi niya yon, yung mga haters ko, tuwan-tuwa. Kung makasabi, binadibag ka ni Sinyo! Kala mo siya gumawa. Ano ba naman yan? Tinapat ko sa akin ang hinang klase. Ano ba naman pare? Kung pagtapatin mo yung... Di ba nag-choke ka kanina? Pagtapatin mo yung ano, yung resume namin ni Sinyo, parang pag-choke mo, wala siyang sinabi. Ano pa ba nga freestyle ko dito? Putang ina kasi, hindi sulit sa tiip. Resume namin ni Sinyo, di ba nag-choke ka kanina? Pagtapatin mo yung ano, yung resume namin ni Sinyo, parang pag-choke mo, wala siyang sinabi. Legit. Sa resume sa pagiging rapper, mas lamang talaga si Shay. Kasi si Shay, may mga, alam ko may mga hit na music si Shay. May mga ano si Shay eh. May mga, kumbaga rapper talaga si Shay. Si Sinyo, medyo mas nag-stick siya sa comedy at hindi siya masyadong ma-technical, ma-multi, unlike kay Shay. Plus, si Shay, di ba, ano, isa buhay plus 2 por 2 champ. Kaya yung iba talaga yung resume ni Shay. Hindi basta-bastang malalagpasan. Ano pa ba nga freestyle ko dito? Putang ina kasi, hindi sulit sa tiip eh. Hindi, sa katotohanan lang, hindi ako nagpabayad. Ginawa ko to para sa pagmamahal. Alam ni Arik yan. Okay, balik na tayo sa'yo. Pilex ko lang ha, na bumabattle ako kahit walang bayad. Hindi kagaya ng ibang MC sa nag-iingay ngayon at inaasar si Badang dyan sa di kayo makabalik eh. Sila ano ata to, sila Lance, sila Akata, mga nantitrip kay Badang. Anyway. Real talk, I'm puzzled. But sino pinapasok ni Enigma? Yung totoo. Nag-back out yung totoong kalabang ko dito, no? Sinugot mo lang to sa pila. Para kang sex life ni Plasma, iyo. Ay, napag ba ako obsessed sa sex life ni Plasma? Para kang sex life ni Plasma, iho. Wala kang tira.
Yung chance na manalo ka, yung chance mo manalo, sintaas ng chance magkatotoo yung 10,000 kada pamilya. Yung bars nito parang gintong inidoro. As it stands, bidang-bida. But, after upuan, full of shit na walang bitamina. Tunog scribble jam, pero scribble lang pala mga linya. Oo, rapper, pero hindi lahat ng rhyme sayer may idea. Kasi pareho tayo nasa stage, pero magkaiba tayo ng level. Atabs ka, pamiya. Sakto, batang rebelde, no? Atabs ka, pamiya. Parang hero sa ML versus Lord of the Ring. Legolas laban kay Mia. Ang aking target ay... Si Mia yung may laser na character sa ML, di ba? Yun lang yung nagamit ko kasi pag nag-ML ka, parang yun lang yung mga starting hero na pwedeng gamitin eh. Correct me if I'm wrong, ha? Si Mia ba yung may laser na may malaking baril? Tama ba? Puksain lahat ng mga wak na naglipanak sa liga. Hindi tayo same. Baliktarin nyo yung aking aim. Ang lalabas ay Mia. Lalabas ay Mia. Cancer ka sa lipunan. Wala kang ambag sa ekonomiya. Tapos gusto niya daw sa hip-hop mag-ambag. Wag na, okay na kami, ya. Okay na kami, ya. Porket nasa dugo ang pagiging cancer. Neto ni Mia, nangangarap na rin maging master rapper. Sino nga si Lukim? Guys, hindi ako yon. Si Shay yun kanina. Fuck Deadpan! This two-faced bitch is a piece of cake! Karamiya! I don't give a fuck if you have a Resident Evil 2! Iiyak pa rin to si Mia! And FYI, Devil May Cry is also directed by Hideki Kamiya. Ano ba? Bakit ka ba singit na singit? Ako yung bumabatil, hindi ba? Una, sorry na. Hindi na. Anyway, pag-usapang kanta, yung reaction sa'yo, aba. Sa akin, Mamma Mia. Kulit eh, no? Nagtatalo si Shay at Deadpan. Lalo na pag dis, alam na dis. Paglalaroan lang kita sa track, parang Tamiya. Hanggang ma-depress, marindito at mag-suicide at mapapost yung mama ni Mia ng officially missing you. Parang Tamiya. Well, ganun talaga. Merong iba na pag nangarap, iwan pati ang pamilya. Pero at least, dream come true. MIA na si Mia. Arik, pasensya ka na. Si Shay, di ko sinasadyang palabasin. Ano ba naman tong kalaban ko, Arik? Walang dating! Next time, may suggestion ako, huwag mo sanang masamain. Next time, kung gusto mong yung event ay mas lalong palakasin, ilaban mo ko sa kayang tumapat sa akin. Harap mo ko sa salamin. Di ko alam kung tapat mo ako sa MC kaya tumalo sa akin, tumingin siya, wala doon. So, sarili niya lang. Like salamin. Or Vitrum, call out. Kung Vitrum versus Shay, tangina, Vuelta Valentong, di ba? Napakaganda siguro nun. Napakagandang match. At napaka-solid. Kaya, para sa akin talaga yung call outs, napaka magandang parte siya ng battle rap. Kasi kung walang magko-call out, what's next? After nitong event na to, what's next? Anong mga i-anticipate ng fans? Kumbaga, parte talaga siya ng ng laro. Call outs. At mas nagiging exciting yung battle rap dahil sa mga ganong moments. Flip Top Zoning 21. Deadpan vs. Mia Sonin. Mag-iis pang best para sa kanilang pareho. At yung battle na yun, ako lang talaga mismo nakakalam kung sino lalaban. Sila mismo hindi nila kilala kung sino yung kalaban nila. Ang alam lang nila yung mga pangalan ng bawat isa.
yung battle na yun. Ang panalo doon, tayo lahat. Flip ka bagay, uling beses para Zone 20, Zone 21. Nakita kita sa sizes dito. Maraming salamat. Flip ka bagay yun. Napaka-solid na laban. Sana every year or yun, hindi mawala yung gantong surprise battles at sana mas exciting na characters pa yung mga lumabas sa gantong klaseng surprise battle. Feeling ko mas may mga lalabas pa na ibang pamamaraan ng pag-battle dito sa ganito yung alter ego battle para mas maging effective siya. Feeling ko may mga bagong mauuso rin na pamamaraan or style pagdating sa alter ego. Anyways, kung umabot pa kayo sa parte ng video na to, maraming salamat. Shoutout sa Papa Kel's Clothing, Baby Jack Apparel, Crown Manila, Floodway Hustlers, at palagi niyong tatandaan, I love you all.